Um, Jerome, gaano ba kalalim yung pinagbago ng buhay mo after that day na mawalan ka ng eyesight dahil pala ito sa isang explosive device, no? Opo, sa isang IED po. Ano ibig Improvised sabihin? explosive device. Opo. So, ano siya, parang tipong automatic naramdaman mo na natamaan ka na agad sa mata? Opo, akala ko nga lang po, puwing lang po yun eh. So, hindi ko nga akakalain na mabubulag na tuluyan ako. Yun na pala yun. Opo. Pagkatapos nun, dinala na ba kayo agad sa Manila? Hindi pa po. Bali, March 2 kami nangyari. Ang March 8 pa kami na ibak dito sa Viluna Hospital. Isa dun sa, syempre, usap-usapan kaya lalong nakilala ka dahil nung bumisita sa inyo si President Digong, ikaw talaga yung, kumbaga, nagpaantig ng husto sa puso niya, no? Ano yung mga sinabi niya sa'yo nung nakausap ka niya? Yung nung pumunta po siya doon, ang sabi niya, kaya natin to. Huwag kang mag-alala. Marami pa akong programa para sa inyo. Sabi niya. So, sabi niya nga rin po sa Malacanang, sabi niya, huwag kang mag-alala, Jerome. Sabi niya, there's a life after the accident. I will going to reinvent you. From the soldiers with sight to without sight, but still functional. Tama. Functional. Yun ang mahalaga, Mars. So, doon po sa nangyari po sa inyo, Lieutenant Jerome, paano nyo po na-manage na maging strong? Opo, it's just a matter of acceptance naman po kasi. Kung paano po tatanggapin kasi pag talagang nukmok mo yung sarili mo doon sa tabi, wala kang mang ginagawa. So, nasa sayo pa rin yung pag-accept. At saka, yung ano ko naman po, iniisip ko na yung pagkabulag ko po ay may silbi naman eh. May dangal yung pagkabulag ko. Hindi man na ako pinukpok ng bote ng alak dyan sa warehouse. Na walang kakwenta-kwenta, no? Nawala Tama ka, o nga naman. Totoo naman. So, yung po, sabi ko, hindi naman po nawala yung paningin ko. Talagang ang ibinigay ko po sa ating bansa. Oo. Yung iba, syempre, may iba din tao na nakakaranas ng ganyan, nagkakaroon sila ng kapansanan after some kind of accident. Saan ka humuhugot ng lakas? Ano yung pwedeng sigurong advice na maibigay mo para mas mabilis nilang matanggap ang kanilang sitwasyon? Siyempre po, ang una-unang sa lahat, ang kumukuha ko ng lakas sa pamilya ko. Sabi ko nga, as a father, you must be a good provider. Pero how can I provide? Even ang kahit na tsinelas ko ngayon, hindi ko makita kung saan eh. So, ang inspirasyon na malaki yung mga anak ko, pamilya ko, marami pa kasi po akong pwedeng gawin eh. Paningin lang po yung nawala. Tama. Yung ibang, may 5 po tayong senses, so may 4 pa ako. I-maximize po natin yan para gawin nating inspirasyon. Ito gawin nating ito po yung gawin nating inspirasyon para makapagsilbi pa sa ating bayan, para makapagsilbi pa sa ating kapwa, at para makapagsilbi sa ating Panginoon. Laging nasa puso mo talaga yung pagsisilbi sa ating bayan. Assume yan ang rason kung bakit ginusto mo maging sundalo. No, paano pa mo pa siguro mapagsisilbahan ang ating bayan sa sitwasyon mo ngayon? Siyempre po, marami naman pong paraan para tayo ay makapagserbisyo. Siguro, I done my part as your soldier. Yes. I cannot go to battlefield anymore. But siguro sa paraan na sa sektor ko ngayon, matutulungan ko pa yung aking kapwa na mga sundalo. Tsaka mabibigyan ko pa ng motivation yung ibang tao. Makapagsiservisyo pa talaga ako para sa ganon, yung mga kapwa ko may kapansanan na ganito, hindi sila magiging malungkot, lumural. Kasi yung mga kapwa ko sundalo, iba na lulumoral na na naputulan ng paa, naputulan ng kamay. So siguro mas worse pa yung akin na to. Kasi sa kanila madugtungan lang yung paa nila, okay na. May prosthetics no? Opo. So talagang ito lang po talaga yung matutulong ko sa ating kapwa na makapagbigay ng inspirasyon sa lahat. Yes. So ano yun, parang nagtotalk ka? Nagbibigay ka ng mga inspirational message, ganun ba? Hindi pa naman po ngayon, siguro mag-aaral para po ako ng ganon kasi
kailangan ko rin po yun sa future eh. At ngayon, ang marunong na po ulit ako mag-computer, pwede naman ako mag-lecture ulit ng mga military subjects. Marunong na. Nagpa-PowerPoint presentation Ay, pa yung ako. gumagano yung kamay, yung Oo, ginagawa yung niya. braille, yun ba yun? Yung nag-computer talaga. Oo nga po. Dahil paano? Dahil marunong ka lang mag-touch type ng... Hindi, ang may application po yun yung na NVDA, yung non-visual desktop access na tinatawag. So, nagsasalita every press mo ng key ng Nagsasalita. Letter. ng computer, every key niya po nun, ang nagsasalita po siya. Ang galing. So, hindi na kami gumagamit ng touchpad. Okay. Control na lang lahat. Yes. Ang daming paraan din pala. Kung gusto, no? Kung ready na. Yung cellphone ko, Nagagamit nyo na rin. nagagamit ko na rin. Nagtotok, yung talkback. Ang galing. Buti ka pa nagte-text back. Yung iba, wala Mars, dead no? na, Grabe. Oo, scene zone. Ito naman, paano mo nga pala na alam or sino nagturo sa'yo tukol dun sa lessons yung sa computer? Opo, ang isa po yun sa ang after ng pagbisita ni President doon na discover ako doon ng ibang mga kabulagan na Gusto ko Kabulagan. Bago- Kabulagan. Kabulagan. Para mga ka-Mars. mga kabulagers ko doon. So Iba pa pala yung vloggers. may grupo kasi mo kami. So yun, pumunta po sila doon sa akin at ako ibinigyan ng ito talking watch. Tapos ang in-invite nila ako sa isang school, yung Atrib po, na siyang nagturo sa amin na nung DLC, yung Digital Literacy course. Para sa Computer School for the Blind po kasi yun. Saan po lugar yan? Diyan po sa Cubao lang. Cubao. Okay. Hindi, para din syempre, dun sa iba interested din sila, Opo, di ba? Meron palang option, pwede ka pang mag-aral. Opo, wag lang po nila itago yung mga anak nila sa tabi at na marami po tayong technology ngayon na Totoo magagamit yan. para sa hindi naman po hadlang yung kapansanan para maabot yung pangarap natin sa buhay. Tama. Ang galing mo dyan, Jerome. Kamusta naman yung feedback na feature daw ang iyong buhay sa Magpakailanman? Opo. Sinong Pancho Magno at Pero ang si... galing ni Panche. Oy, syempre. Napaluha nga po ako nun sa last part eh. Ayun, man. At saka marami kang na-inspire ng mga Correct. manonood natin, mga kapuso, Mismo, Lieutenant. mismo.